nagakayo kita kainit sa pagpangalagad aron nga daghantang ma-enjoy nga mga blessings sa Ginoo. Amen. Amen. Mahalaga ang pagsimba. Minsan may mga believers na sa Cebu, I don't know here, but in many cities na marami ang kalingawan, marami ang mga pasyalan, marami ang mga malls na uso na karon nga mga morning Christian na lang ang ibang mga membro. Umaga lang natin, paggabi wala na dahil nandoon na naglalaroy sa malls. Ang iba wala na sa tinatawag na prayer meeting. Ayaw ninyo i-miss every time nga may schedule of service kamo. You must be in the church. Amen. Amen. Kay basin mo abot ang panahon nga i-judge sa Ginoo ang simbahan. Daghan akong mga kauban, mga classmate ko ba ang iba mga schoolmate ko, ang iba mga kakilala ko nga mga Baptist na nga dimulis na nga wala ng mga simbahan nila dahil sa walang standard ang ilang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kinakailangan may naat ang God-fearing na attitude, godly fear, nga pag-abot na ng orasa para ni sa Ginoo, hindi ko dapat ni gamiton sa laba, hindi ko dapat gamiton ni sa pamasyal, Amen. Orasa para ni sa Ginoo. Therefore, kinahanglan na ako sa simbahan. Praise the Lord. Amen. 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 Keep the lamp of your service burning. Amen. Sa mga ginapanawag, usbon ko, nga kung kamo ginatawag for full-time service, or kaya for ministerial service o ano paman nga mga serbisyo, ihatag ang inyong kinabut sa Ginoo. Amen. Let me give you a good story. Mismong pamangkin ko ito. Nung naha-challenge siya na mag-Bible school, mi-surrender siya. Mula sa Zamboanga, bibiyahe siya paanhi sa Cebu. Anak siya ng pangalawa namin. At nag-aral. Nung malapit na siya mag-graduate, sige na kuwan sa kanya, discourage ng kanyang nanay. Na nga no magpastor ka pa, duwa na ang pastor sa Bornales. Ako at si Pastor Oxinito Bornales. At saka walang pera ang pastor, walang sweldo. Kay materialistic ang inahan. Sabi niya, mag-apply ka ng either Air Force or military para malaki ang income mo, kaya mag-abroad ka. Ihatag ko sa imo ang fish pond, ikaw ang mag-harvest ng isa harvestan. Kaya saan ang ka-harvest? Million. 4 hectares ko ng kanin ang fish pond. Ihatag ko sa iyo, ikaw ang bahala, mag-atiman ni Ana, biya lang sa Bible school. Ayaw diya, kay wala kwarta ang pastor. Atiman na ang fish pond nato, pag nag-harvest imo tanan, pwede ka mag-abroad, pwede ka mag-negosyo. Nadala siya sa hunghong sa iyang inahan. So, mi uli galing wala, nagpaalam sa ako. Nag-ikyas ra. Pag-abot dito, ni-apply siya sa Air Force, kay may recruitment. Kung anya apply, giingnan siya after 2 months or 3 months, darating sa iyo ang resulta mo kung ikaw natawat o wala. And then, pangsamantala, siyang nag-atiman ng fish pond. Malaki ang projection ng mga 800,000 ang i-harvest niya. 800,000, almost 1 million ang projection nga ma-harvest. Habang nandoon siya, nawala nang yang kadasig sa pagpangalagad, wala nang simba-simba. Hangtod nga na mingle na siya sa mga barkada niya dati, manginginom-inom na rin siya. Hanggang nag-abot sa punto, nag-away sila ng iyang barkada. Sa halaga lang na 100 pesos nga nangutang sa iya, ginapaninglan niya, wala ang maibayad, gikulatan niya. Pagkagabi, miagi siya kay mubantay mamputog pispan sa lain. Miagi pa siya dito, iya pagi padungog-dungog, asa na ka? Pila ka bukol na dawat mo sa ako kay nang buntag. O, nakita mo na kung unsa ko ka minlaki. Sige na padungog-dungog. And then hala, miuli siya sa iyang cottage dito sa punong, mibalik siya, ikatatlo niya nga balik. Nag-atang na di ay ang mga tiyo dito, atsa ang gigamit. 37 ka atsa, halos maputol ang liog niya. 37 kasamad. Wala siya kaabot sa ospital. But
At last niya daw na nasulti, kay maigsuon siya, duwa laman silang magkapatid. Ang panganay niya, ang maguwang niya. Ingon niya, ipaabot yun kay Uncle. Ako nga, pastor, sa Cebu, nga nagapangayo kong kapasaylohan na miikyas ko sa Bible School. Pangayo ikong pasaylo nga to. At namatay siya. Di-try padala sa hospital, wala kaabot. Dagko, pwede mo isulod, kinikala. Atsa. Alam niyong atsa? Wasay sa Ilonggo. Aks sa English. Inatsa siya, datawang tiyo ang nag-atang. 37 kasama. So nung ihayak na sa balay, grabe ang hilak sa inahan. Ingon sa inahan, wala unta gikuha. Si Henry sa kay uncle niya, Danny. Wala na lang unta na ako danigi, discourage sa Bible School, buhi pa unta kini. Sige na nga nguy-nguy, pagmahay na atanan, luha tanan. Praise the Lord. Amen. Pero wala na. Praise God. Amen. And then later on, pila ka oras nag-abot ang notice sa Air Force. Accepted siya, pasado siya sa exam. Kung saan no pa, nakahaya na ang bangkay ni Henry. Every time ako ni ginabutang nga ilustrasyon, pero may ginakumot ang akong kasing-kasing. Amen. Praise the Lord. Kini hanumdum sa matag usa kanato. Ayaw balibari ang Ginoo. Amen. Miserable lang ang kinabuhi niya. Tinuod wala kwarta sa pastorin. Pero dili ka man pasagdan sa Dios. Amen. Tinuod nga dili puno kanunay ang bulsa nato. Pero puno naman ang atong kalagog kasing-kasing sa mga espiritual na butang. Amen. Ang mga kwartang ato makuha niya ning kalibutan mawala lang, pero ang para sa Ginoo nga naging That's right. servant kita sa Dios, dili mawala, may reward pataon niya. Amen. Nangalagad ka sa Ginoo. Praise the Lord. So I say this morning, keep the lamp of your service burning. Ayaw biya sa pagpangalagad. Ayaw sa likway kung gitawag ka sa full-time service. Kung ikaw member din, ayaw biya sa choir. Ayaw biya sa pagiging membro. Suportahi ang imong puluhaton, ang imong simbahan. Kay pwede niya nga kita mismo ang maging dahilan na mamatay ang atong simbahan kung di na ta mo suporta sa atong mismo. At daghan ang mga sama nga mga simbahan. Atong simbahan sa Luzon na gisplit ang amo mismo simbahan, ang akong giskwelahan. Nag-graduate ko sa isang Bible College, gitawag na Mountain View Bible Baptist College. Ang pangalan ng church, Mountain View Bible Baptist Church. Amerikano ang pastor. Bago ko nag-abot, nag-surrender, gisplit ng isa ka Amerikano. Dahil yung pastor doon, nandoon sa Amerika, siya ang nagdala. Nung malapit na uwi yung pastor na original na Amerikano, gisplit niya. So 80% ang mikuyog sa iya, mga 1,000 to 1,500 ang attendance. So halos 1,000 ang nag-uban sa iya. Nagpabarog siya ng isa kasimbahan, Bayanihan Bible Baptist Temple. Ang naitabo po, paglakaw niya sa Amerika, may giguwa po siyang Amerikano nga mag-atiman temporary, pagbalik niya, dili na po siya pasudlon. So gikaso sila, naghiwalay sila, nag-split siya, nag-uba na naman po itong 80% sa usa ka Amerikano. Itong Amerikano din, nagpatindog na naman ang simbahan, nagkuha ng Pilipino, naglakaw na naman itong Amerikano sa Amerika, pagbalik niya, yung Pilipino pastor, dili na po siya pasudlon. So ani-ani lang. Anong naitabo sa duha ka simbahan nga na, dagko ang mga simbahan, especially yung Bayanihan nga nag-split sa among simbahan. Dagko ang mga pillars, 12 pillars ang naa sa atubang, 3 ka taong pwede magdako sa kadako ng pillar.